Halina't samahan niyo ako sa paglalakbay sa dulo ng bahagi ng Cagayan Valley ay isang kamangha-manghang karanasan bilang isang mananakay ng dalawang gulong at bagay ito para sa mga mahilig sa kalikasan at matatagpuan sa hilagang bahagi ng Luzon. Bago namin narating, dinaanan namin ang Balete Pass National Park dito sa Santa Fe, Nueva Vizcaya, kung saan maghihiwalay ang dalawang probinsya, Ecija at Vizcaya. At narating na rin namin at namangha dahil sa burol na ito, doon nakalagay ang pangalan ng probinsya at nagpapatunay na andong ka na sa kanilang lalawigan. So yan mga kalawsan, nandito na tayo ngayon sa Tugigaraw. At ito yung sinasabi ko sa inyo na siya ang pinakaunang-una talaga na mahabang tulay dito sa Pilipinas. Dito lang yung matatagpuan yan, dito sa Tugigaraw. Ang pagkakaalam ko itong haba na to, 1 kilometer din yung haba itong tulay na to. Kung titignan nyo, napakaganda sa malayuan, no? Meron din dun, no? Meron din isa pang tulay doon. Ewan ko kung dinadaanan ano yun or hindi. Pero parang meron, no? Meron din. Pero hindi siya bakal katulad nito. Andyan, hanapin mo na lang. Ayan, good morning mga kaloks. Yan, nauntog pa ako. Good morning. So yan, nandito na tayo ngayon sa Santa Ana, Cagayan. Yan, napaka ng araw. Dahil ito yung mismong araw. So bukas na lang ako siguro kukuha ng sunset shot. Sunrise pala, sorry. Sunrise. Dahil long oras na kami kasi may dumating dito kagabi. Around 8 or parang 8:30 na yata na ng gabi. Dumating kami dito mula Pasig. Pero ngayon, sisiguraduhin ko na pakikita ko sa inyo yung mga magagandang lugar talaga ng Santa Ana, Cagayan. Ito nga pala, nandito nga pala kami nag-stay sa may Port Transient. So yan, no. So pakikita ko sa inyo kung ano yung loob. Kaya kung gusto nyo, kung pupunta kayo dito at naghahanap kayo ng mga transient o matutuluyan, pwede to. Yan. So ito yung room namin. Yan. Yan, pakita ko sa inyo. Yan, magulo. Yan, si Mrs. Yung mga gamit namin. Yan yung kama. May aircon naman. Yan, fully aircon dyan. Yan. Salamin. Tsaka okay naman din yung banyo. Ito yung mismong banyo. Yan. So, sa halagang 1,000 pesos, yan, for overnight. So, dalawa na kami. So, lumalabas. Tig 500 kami. Nga lang, tignan mo yung height ko is 5'11". Untog na ako dito sa ceiling. Pero okay naman. Wala namang problema yan. So, tara, kakain muna kami ngayong umaga. Yung mismong harapan no transient namin na tinuluyan. Ito yan mismo. So, yan yung motor ko. Diyan na nakapark. Safe naman. Ang kinagandahan lang dito sa transient na nakuha namin, malapit sa lahat, malapit na rin din sa mismong port. Yung dulong bahagi ng kalye ng Pilipinas na sinatawag nga nila. At nandito na ngayon sa kainan si Mrs. Ayan, ito yung mismong karinderya. So walking distance lang siguro mga few steps, mga 20 steps, nandito ka na sa karinderya. So kakain muna tayo. So ngayon pupunta tayo ngayon sa Sinago Cove. So, yun yung medyo dulong bahagi rin ng Santa Ana. Medyo malayo-layo dito sa bayan. So, kasi tatakbo siya ng 1 hour and 24 minutes. Mga kalok, so iikot tayo ngayon dahil hindi namin
Bicol. At Pagdadaanan natin ngayon, rough road pataas. Sana kayanin. How come the stars come to shine when it's dark? From so far away, show us where we are. What makes the sun go to sleep every night? And what's it dreaming of? I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. mismong cove kung nasan tayo ngayon. At isa ito sa mga hidden gem ng Santa Ana, Cagayan. So ang tawag nila dito is Sinago Cove. So napakaganda, napakatahimik. Hindi pa siya ganun talaga at wala siyang resort. So napaka bare land lang siya talaga. So sabi ni Kuya Guard, yung nagbabantay dun sa gate, ang mga guests nila pagpunta dito sa cove, dinadala nila dun sa mismong kabilang side, dun sa mismong harapan ng island or nung beach, kasi nandun yung white sand. At kung mapapansin nyo, kasi etong harapan na yan, black sand yan. Pero syempre sa akin, masaya na ako dito, makita ko lang tong cove na to, manghang-mangha na ako. Napakaganda ang lugar na to. Saka kung titignan nyo yung mismong lugar, pwede kayo ditong mag-camping, diba? Napakalaki ng lawak, oh. Pero hindi pa natin sigurado yan. Pero syempre, tatanungin naman din natin yan sa mismong nagbabantay kung pwedeng mag-overnight para mag-camping. Pwede rin car camping dahil napakaganda, diba? Ang ganda talaga ng Pilipinas. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs.
You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down. So what's up mga kalok? So nandito tayo ngayong hapon sa dulong kalsadahan ng Luzon. So nandito tayo pa rin syempre sa Santa Ana, Cagayan. So itong mismong port na to, mapapansin ko ang daming tambay, masaya yung mga tao. Kumbaga yung iba busy sa kanilang mga trabaho dahil may mga portman na nagkakarga ng mga goods or yung mga tinda papunta sa mga isla na malapit dito sa Santa Ana. Ayan, nakakatawa at pwedeng tumambay sa ganitong lugar dahil syempre sa Maynila bawal pumunta dito sa mga ganito sa Maynila dahil syempre busy at yung iba hindi ko lang alam merong seguridad parang ganon. So napakaganda. Akala ko hindi ako makakapunta sa lugar na ganito pero ito na ako ngayon. Napakasaya. Come the stars, come to shine when it's dark from so far away and show us where we are. It really makes me wonder.